Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 31 to June 6, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments, sa mga nag-like, hindi nag-skip ng ad, sa mga nag-hype ng aking video, syempre. Yan. Sa inyong lahat, God bless you all. Sa mga nag-like din. Sa mga nagpa-personal reading din, God bless you all. At kung gusto nyo na energy nyo lang talaga gusto nyo makuha natin, all the details is in description below o kaya naman is pwede nyo kung mag-direct contact kayo sa Facebook. Same lang din dito. Ilalagay ko lang dyan sa screen ang aking Facebook para maano nyo ako sa messenger. Kuha tayo ng angel number mo this week. Uy! Sabay ka. Vice versa tayo. Energy reading, general reading tayo, okay? Meron kang 10, 13, 29, 30, 33, Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, and Aries. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Scorpio. Andito yung sitwasyon na may mga bagay ka doon na iniisip. May mga bagay na iniisip na parang kinasisiya sa iba sa inyo. Or ito yung bagay sa iba sa inyo na may mga bagay ka na iniisip na nahahata ka ng nakaraan. Pwedeng na doon sa point. Pwedeng meron kang dinidesire noon pa, inaasam na noon pa, yun, naiisip mo yun. O kaya naman yung iba sa inyo may mga iniisip kayo ng mga bagay-bagay na ikinasisiya mo, pwedeng na doon sa point. No? Ganun yung iba, magkuhanin mo na yun sa'yo doon. And then also, is may mga positivity happen into your life. Pagtulong meron din no? Vice versa, ikaw ang hihingi ng tulong. Vice versahin mo yon. Tapos, meron din mga luck, growth, achievement. Yun. And then also, is may mga mag-a-unlock daw sa iyo, Scorpio. Yan, may mga mag-a-unlock, nandun din yung point, may mga mag-o-open na sitwasyon. Pwede rin na may matanda na mag-o-open sa'yo. Pwedeng ito is mas may edad sa'yo, no? Yun. Or pwedeng ikaw ito mag-open ka sa tao mas bata sa'yo. Vice versa. Yan, may tao na may mag-open sa'yo. Yun ang nakita ko. Siguro may mga sasabihin siya sa'yo, mga ganun. Yan. And then also, is magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang babae. Yan ang nakikita ko. Dito, iba sa inyo nahata kayo ng nakaraan. May mga new member of the family. Yung iba sa inyo siguro may buntis, mabubuntis, mga anak. Isama nyo na rin kung may mga alaga kayong pet, yun din. Kasi syempre, related din naman sa inyo, di ba? Sila yung mga messenger ng inyong guides o the universe, no, yung mga pet na yan. And then also, ang nakikita ko rin sa inyo is there's a new beginning happen into your life. Yung mga bagay siguro with comes to new beginning, idea, ganyan, mga bagong naiisip, mga bagong sisimulan, mga bagong gagawing muli, mga ganon. Sa iba sa inyo, siguro may mga umpisahan ka na dati hindi mo nagawa. Maaaring ngayon gagawin mo na siya sa iba sa inyo. And then also, ang nakita ko rin sa iyo is nasa sayo kasi yung susi. Ibig sabihin, nasa sayo yung pagbabago ng destiny mo. Yan, kung halimbawa gusto mo na bagong trabaho, you have an idea, or may gusto ka i-pursue, nasa sayo yung gusto mong solusyonan yung mga sitwasyon mo, nasa sayo pa rin yun, no? Kasi hawak mo yung susi. Andito. And then, yung may mga bagay na you want to fulfill, nasa sayo pa rin yun. So, iba sa inyo, may mga iniisip kayo na you want to fulfill, well, nasa sa inyo pa rin yun, no? Kasi nasa sayo yung susi. Kung paano mo gagamitin yung susi, kung saan, do it, and pursue mo yun, sa iba sa inyo. Meron akong tao nakikita na someone's na parang gusto niya mag-apology sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May taong gusto mag-apology or maybe this is you sa nakikita ko dito. And then also, may makaka-receive ka ng news, communication, or may tao makipag-communicate na gano'n yung
sitwasyon niya or ikaw or someone is connected sa'yo ha. Meron kasi ako nakikita mga biglaang magaganap o mangyayari. Yun ang nakikita ko dito. Warning lang naman to ha, warning lang. Accident. May accident. Maraming ibig sabihin when it comes to an accident, ano, malaki man o maliit, mga ganong sitwasyon. Meron ako nakikita na doktor, hospital, check up, o baka ikaw, di ba, magpapa-check up ka, o kaya naman is may mga maintenance situation sa iba sa inyo, yan, baka may marireceive kang ganun, or ikaw ito, di ba, or someone who's connected sa iyo, yan, yun na nakikita ko, may mga surgery sa iba naman, and then also, mag-ingat ka sa mga matutulis at matatalim na bagay, o mga corner na bagay, ano, sa iba sa inyo. Ang sabi rin dito is, kasi baka mahiwa ka, matusok ka, madugo, magkadugo, mga ganyan. Basta may dugo, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo is, there's an harvesting situation eh. Siguro kung ano yung ginawa o ano yung pinula mo in the past, yun yung ma-harvest mo. Yun ang sabi dito. Your angel number, 1122, o yung galing oh, 1212-555-0440. Oy! Maaari nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa mga number na to. Tandaan mo palagi na your angel or guide angel is trying to connect at may gusto siyang sabihin sa iyo. No? Uy, congratulations, may great shifting ka. Handito rin yung point of gratitude. May mga new experiences ka na magaganap, may mga pagbabagong mangyayari. Handito rin yung may calling, ano, kaya sabi ko sa iyo, mag-focus kayo sa mga sign na ibibigay sa inyo. Numbers man yan, song man yan, o may tao ipapadala sa iyo sa universe to give that sign. Yan, kung ano man yung calling mo, no, sa iba sa inyo, handun din yung pagiging creative work mo rin. Mag-trust ka daw sa intuition mo. Ibig sabihin, pagka sinabi mag-trust ka sa intuition mo, there's something happen, ano, ganyan. Pwedeng may mga pwedeng disgrasya na pwedeng mga maganap o mangyari, malaki man o maliit yan, o basta mag-trust ka sa gut mo. Halimbawa, may nakakausap ka, yung pala, nilolokohin ka pala niya. Kaya mag-trust ka ha. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Meron ka daw mga may insight na situation eh. Di ba? Winarningan ka na niya ha. And syempre meron kang 888 to, energy level, push forward mo pa yung sitwasyon mo, and syempre, ito yung personal power mo. Also, this an abundance of material gain, epic romance, material and spiritual abundance, wealth, resources, balance, and confidence. Focus lang ha. Focus lang. Personal power mo na yan eh. Magplano ka na maigi. Changes is coming. 5 kasi ito, pero kulang kasi siya ng 5. Ibig sabihin, yung changes na ano, kasi ito rin yan eh. Ito rin yan, no? Yung changes na gagawin mo, a-actionan mo yon kasi kulang ka ng isang 5. Nasa sa'yo yung susi. 2, 2, 2. Tatlong ding 2 siya, di ba? Okay. 1 is the beginning, alam niyo naman, di ba? Palagi ko sinasabi sa inyo. 2 is the balancing, tulad na nandito kanina. Yeah, may mga shifting happen, personal growth, spiritual development, ibig sabihin mga enlightenment, kaya nga dito rin si trust your intuition, saka your gut, di ba? And manifesting goal, oneness, connection, and completion. First daw, focus on the positive changes occurring due to your effort. Diba sabi ko sa'yo kanina, i-push forward mo yun. Then, expand your horizon and permit yourself to try something new. So, many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in a favor of your intention. Tatandaan mo, when it comes dito sa sitwasyon na 1, 2, 1, 2 is you need to control and balance any situation into your life. Ito na yung umpisa o kailangan mo na mag-umpisa sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay. Physically, emotionally, spiritually, or kung saan aspeto ng buhay mo yan, no?
na gusto mong makamit yung goal na yon. Yan ang sinasabi dito ha. Energy, Scorpio. Pwede yung iba sa inyo is may mga action na kayo dito, no? Kasi the 1-1-2-2 eh. Yan, baka mag-a-action na kayo. Energy, Scorpio. Okay, when it comes sa yung energy, meron ka daw mga bagay na iisipin or iniisip para magkakaroon ka ng mga reminiscing from the past situation. Yun. Kung ano man yan, para may mga, tulad na sabi ko kanina, di ba, para may mga sitwasyon na mahatakan nakaraan. Ito rin, nandun sa point na meron ka daw mga may isip na, na, na medyo para magkakaroon, kung ano man yan, good or bad, sa iba naman dito, may isip ka na sitwasyon sa nakaraan na parang nagre-regret ka, parang nagsisisi ka, or parang nagkakaroon ka ng kalungkutan na doon sa point na yon. Siguro, sana ginawa ko na, sana inumpisahan ko na, sana ganito, sana ganyan. Siguro nandun sa point yung iba, no? Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo dito is, maaaring makakaramdam ka ng lungkot o disappointment, no? Sa taong makakausap mo. Kung sino man yan. Pwedeng kilala, as in kilala mo na siya. Pwedeng kapamilya, pwedeng karelasyon, or yung connection mo. Yan, magkakaroon ka daw ng feeling sadness or disappointment dun sa sitwasyon. Or pwedeng may marireceive ka, di ba? Na communication, news, or kung ano man yan na makakapagbigay sa'yo ng sadness and disappointment. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito is kahit naman papaano, makakaramdam ka naman din ng happiness sa nakikita ko sa'yo. Yun nga lang, may konting worrying na magaganap o mangyayari, no? May mga sitwasyon daw na mag-aalala ka ata, mapi-feeling stress, anxiety, depression, or pwede rin na sa iba sa inyo is merong mga pinagpupuyatan, ako nakikita, o kaya naman is hindi ka gano'n nakakatulog, night shift ka, late ka na natutulog, o kaya naman maaga ka nagigising, mga ganun. Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang iyong. So, iba sa inyo, maaring meron kayong mga maiisip, mga tao sa nakaraan, or meron kang namimiss na tao. Pwede nga sa point na yun. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Parating kay Scorpio. Parating kay Scorpio. Ano po ito? Parating sa'yo. Okay. Parating sa'yo, Scorpio. Ang nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ka daw ng feeling emotion. Siguro medyo tampo, lungkot. Tapos, andun din yung point na makakaramdam ka ng rejection. Sa iba sa iba sa inyo. Para makakaramdam ka ng rejection or may taong ire-reject ka niya or ire-reject mo siya, mga ganyang sitwasyon. Andito rin yung parating sa iyo is mukhang busy, no? Magiging busy ata yung iba sa inyo. Yeah, may mga busy situation ako na nakikita sa iyo. And then also may mga bagay ka daw na iisipin, pag-aaralan, sisiyasatin, aalamin, i-research sa iba sa inyo. Ang sa iba naman sa inyo is parating sa inyo, meron ka daw mga bagay o sitwasyon na i-daydream or papantasizing, no? Andun yung point na iyo. Meron din ako nakikita na tao na magsisinungaling or nagsisinungaling. Andun yung dishonesty, no, nung tao na ito. Hindi ko alam kung sino. Maybe this is you or someone who's connected sa'yo, sa iba sa inyo. Meron din ako nakikita na parang
Hindi ko alam kung mararamdaman mo lang ba yon or may tao mismo na gagawa noon sa'yo ha, magiging unfair siya sa'yo or mararamdaman mo na parang unfair naman ng sitwasyon, ang unfair naman niya, or may makakaramdam ng ganong sitwasyon, no? Sa iba naman sa inyo, there's a corruption. Ako nakita, sana hindi kayo yun. Yan, there's a corruption. Handito rin yung point na parang meron kang maiisip na sitwasyon na sana, tulad ng sabi ko kanina, di ba, sana ginawa ko na, sana na-actionan ko na, sana itinama ko na, sana ganito, sana ganito, yun. And then also is, yung iba dito, magkakaroon ka ng mga self-questioning no? Ganun, magkakaroon ka ng mga self-questioning, you're feeling stuck, you're feeling bored, o kaya naman is, may mga dissatisfaction talaga. May mga time daw na pwedeng manakit yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo, kaya ingatan mo na lang din yung sarili mo, no? Self-care palagi. May mga bagay o sitwasyon ka daw na gusto mong desisyonan, parang gusto mong desisyonan, may iniisip ka kasi na gusto mong desisyonan pero hindi mo siya ma-pursue. May mga bagay ka daw na pwedeng makukot in the middle ka o kaya naman sa iba sa inyo may mga bagay ka na tinitimbang o titimbangin na sitwasyon. Sa iba sa inyo magkakaroon kayo ng resetting. Ibig sabihin is meron kayo mga bagay na i-reset na sitwasyon or umpisahan na o kaya naman i-let go o sa iba dito is nandun yung point na pag-iwas or may taong iiwas, yun ang nakikita ko sa'yo. May nag-i-ignore sa'yo, no? Some is, or maybe vice versa. Tapos yung iba naman sa inyo is parang may nag-block. Hindi ko alam kung blilak mo siya o blilak ka niya or may nambablock sa'yo. Ganun. Ingat kayo sa mga makokonect nyo ha. Kung ano man yan. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. Dapat mong iwasan ni Scorpio. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre mapanghinaan ka ng loob, yung mag-isip ka ng kabiguan, yung umiwas ka sa mga taong, yung mga tampo-tampo, selos-selos, ganyan. Umiwas ka sa mga taong liar, unfaithful, or kung ikaw ito, iwasan mo yon sa mga tao na manipulative or ikaw gusto mo mag-manipulate ng tao, ng sitwasyon, mag-ingat ka o ma-manipulate ka ng sitwasyon, mag-ingat ka rin sa mga taong pwedeng manggamit, no? O kaya ikaw manggamit ka o kaya may taong gagamitin ka lang o ginagamit ka niya, ganyan. Ingat ka na lang din, maging aware ka na lang din. Ingatan mo rin yung pera mo, no? Sa nakita ko dito. Yun. And then also is kung may mga tao na hindi naman sila willing to cooperate or hindi naman sila kanila gusto, okay lang yun, 'di ba? Ganun talaga ang life, 'di ba? May mga ganung sitwasyon talaga. You need to accept. Huwag mo ipipilit yung sarili mo sa isang bagay o sa isang sitwasyon. Yun, malay mo someday, 'di ba? Baka hindi pa sa ngayon, 'di ba? Darating naman yung time na 'yon. Iwasan mo rin na malack of idea ka, malack of focus ka, or magkaroon ka ng doubt sa mga bagay na gusto mong umpisahan, gusto mong gawin, gusto mong i-pursue, or yung mga idea mo, no? And syempre, handun din yung point na speak out din sometimes in a good and a nice way. Be creative at saka iwasan mo mag-think ng negativity. Iwasan mo yung mga taong sinungaling ha. Tingnan natin your love. Yung mga taong makasarili or being makasarili. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love ni Scorpio. Okay.
Okay, kung single ka, maaaring may nakakausap ka na, no? Sa iba naman sa inyo is may makakausap kayo. Yung iba dito parang may hinihintay kayong kausapin mo. Kausapin mo o kausapin ka niya? Ate good ba siya? Sa mga single dyan, ang nakikita ko sa'yo dito, basta itry mo daw na balansehin yung sitwasyon, ano? At wag mo daw kakalimutan na mag-put ka ng guard sa sarili mo. Ibig sabihin, wag agad-agad, ganun. Slowly but surely, kumbaga na sa point na yun, ano? Well, nasa sa'yo naman yun. Okay, kung kayo naman sa kahiwalay, is nagkaroon na ng paghihiwalay dito sa sitwasyon kasi may mga pangako na rin siya na hindi naman niya natupad or maybe this is yun, no? Nagkanya-kanya na rin kayo or sa iba naman dito is pwedeng itong tao na ito is nasa langit na. Kumbaga na doon sa point ano, ako nakikita dito. Sa iba sa inyo, kung wala pa naman siya sa langit, is yun nga, merong mga pangako na hindi niya natupad sa nakikita ko dito. Pero alam mo, kung nagkahiwalay kayo nito o kaya nasa langit na to, nakatingin pa rin to sa'yo. Sa iba naman, kung hindi naman siya sa langit, is still spying pa rin sa'yo, ganyan. Kung may mga social media ka, networking, o mga kaibigan na same kayo, nagkakaroon siya ng, nagsisik in siya ng information o nagtatanong-tanong siya sa iba sa inyo. And then, sa mga nagkahiwalay kasi dito sa sitwasyon, andun kasi yung waiting ano sa nakikita ko dito. Hindi ko alam kung nagpaplano ba siya o may strategy ba siyang ginagawa o pero they still holding you. Kumaga na doon sa point na yun. Pero kung titingnan ko dito sa sitwasyon na to, kasi may third party ano sa iba, isa kasi sa inyo makasarili. Sakim at makasarili. Nandun sa point na yun. Well, nasa sa'yo yung choice na to. No? Pero ang nakita ko dito is gusto niya ng renewal. Yun. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, at alam ko na alam mo naman dito sa sitwasyon. Yun nga lang siguro, siguro sa bait mo, nagkakaroon na lang din kayo ng resetting o nagkakaroon kayo ng kaayusan, minsan, andun yung pagtitiis or pagtitimpi, no? Pagdating sa connection na ito, lalo na kung may mga third party relationship. Ganon din naman sa mga nagkahiwalay, talagang sobrang nagtiis ka. Kung kayo naman is walang third party relationship, ang nakikita ko dito is may anak ba kayo? Yung iba dito may anak ano isa? May anak kayo isa? Kung ilan man yan. Ang nakikita ko kasi dito sa mga walang third party relationship, may mga time daw na meron siyang pangako na hindi niya matutupad. Or pero pwede rin kasi na meron siyang pinangako noon sa'yo na hindi niya pa natutupad. Pwede nga doon sa point na yun. No? Pero dito sa connection na ito is nandun yung point na mahaba yung pasensya ng isa. Napaka very patient ng pasensya ng isa. They still holding. Andun naman din yung point na accept nyo yung isa't isa, no? Kung sino siya at ano ka, hando yung acceptance when it comes sa connection na ito. Kumbaga kung ano may mga maganap o mangyari na hindi maganda, naging controlling man to, hindi man siya hindi man siya, wala man lang siyang isang salita, okay, accept mo siya. Accept nyo yung isa't isa. Well, it's good naman din yun. Huwag nga lang din labis, ano, na doon sa point na iyon sa nakikita ko dito. Well, kung nagkakaintindihan naman kayo, why not, diba? Pero may mga time daw na medyo may haunting situation na pwedeng maganap o mangyari sa relationship na ito. Pwedeng may mga sagutan o kaya is may mga hindi magandang happen. May pwede rin na nagkakaroon na pang-aabuso. Sa mga nakahiwalay, ganun din yun, pang-aabuso. Money. Maging ano ka na lang, mag-adjust, ikaw na lang mag-adjust. Diba? Your money, trabaho money to
Okay, when it comes sa trabaho and money mo, sa trabaho mo maganda naman siya kasi you will achieve. Hindi nga lang gano'n kalaki pero may maa-achieve ka naman kahit papaano. Handun naman yung stability, 'no, handun yung success, prosperity, at andun din naman yung self-esteem mo sa nakita ko sa pagdating sa trabaho or sa kaperahan mo. Yun nga lang, may mga sitwasyon lang din siguro ako na nakikita na kung kung may mga pagkakautang yung iba, siguro yoon yung mga nakapagpapahatak sa'yo 'no, sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is puwedeng may tao sa tao na 'to na nakaraan na maaaring magkakaroon muli kayo ng koneksyon dahil baka mamaya mangungutang siya sa'yo, manghingi siya sa'yo, humingi siya ng tulong, 'di ba? Well, nasa sa'yo naman yun 'no, akong nakikita sa iyo. Yun, sa iba naman is you try to make it balance. Nandun naman yung pagpupursigi mo pagdating sa kaperahan or trabaho mo this time sa nakita ko dito. Yun, may mga bagay lang din siguro na kung ano 'no, i-handle mo na lang din ng maigi sa iba sa inyo, ganyan. Sana walang magkaroon ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan sa trabaho o connected ang pera. Ingat na lang din kayo, ha. Pag-isipan, siyasatin mong maigi yung mga taong ko-connect sa'yo pagdating pagka pera na ang connected, ha. Well, nasa sa'yo yun, pera mo yan. Arigato namaste, God bless.